bagong kasal na babae ay dapat mag-alay ng tsaa sa mga matatanda. Mama, itong tsaa para sa inyo. Ganyan ba ang pag-aalay ng tsaa sa matatanda? Mama, hindi ko po masyadong naintindihan ang ibig ninyong sabihin. Hindi mo ba alam na kailangang tuwid ang likod mo kapag nag-aalay ng tsaa sa matatanda? At kailangang itaas ang tsaa ng higit sa iyong ulo. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Alin doon ang tama? Gawin mo muna ng maayos. Pagkatapos ko lang tatanggapin ang tsaa mo. Mama, sige na. Huwag na ninyong pahirapan si Xingyu. Hirap! Anong pakirap? Ito ay tradisyon ng pamilya natin. Kung hindi niya kaya ito, hindi magiging maayos ang inyong kasal. Tama! Hindi ba masipon malamiyambro ng pamilya? Sumasagot natin siya. Libing, usapan ito ng biyan ng babae at manugang. Huwag kang makialam. Pinagod ng iyong ina ang sarili niya para sa iyo. Ngayon kakampi ka pa lang ibang tao. Ibang tao? Mahal, okay lang. Susundin ko na lang ang tradisyon ng pamilya. Mama, maaari na ba kayong tumanggap ng tsaa? Iyan lang ang tungkol sa tsaa. Hindi pa natin nababanggit ang mga alituntunin ng pamilyang Lee. Lixin, basahin mo sa kanya. Pakinggan mo! Una, kapag lumabas para mamili, ang bagong manugang ay dapat magsuot ng maskara, mahabang manggas at mahabang pantalon. Dapat kinatanapakpan. Manugang ba ito o magnanakaw? Siya ang kapatid na babae ng asawa mo. Ikaw, hindi pa man kasal, sumasabad na agad. Talagang, walang galang. Kinain pa ng aso ang mga asal mo. Dami-dami. Ikalawa, kailangan ianda ang pagkain sa araw-araw. Hindi maaaring kumain bago pa man umugo ang mga lalaki sa mesa. Nay, kahit magbasa kayo ng alituntunin, tanggapin muna ninyo ang tsaa. Halos hindi na kaya ni Xingyu. Ilang minuto lang, hindi na kaya. Paano pa siya magiging mabuting manugang? Kurinig ang mga sasakang ito. Bakit hindi niya kaya? Ikalima, sa loob ng 3 taon, kailangan kang mga ng 2 apo na lalaki para sa mama. Kung hindi mo magawa, aalis kang wala kahit anong dala. Naintindihan mo ba? Amala! Diyos no! Huwag kang maglabis. Dahil matanda ka, nagtimpi na lang ako ng nagtimpi. Bago pa man kami kasal, sinabi ko na hindi ako magkakaroon ng anak ng ganoon kaaga. Ano yung ugali mo? Pag sinabi ng biyanan mong mga anak, kailangan mong sumunod. Kasal pa lang namin. Ha? Nagtatampo ka na agad sa biyanan mo. Magiging mahirap ang buhay mo, ah? Ganyang tao. Hindi dapat pinayagang mapakasalan ng aking anak. CJ, ang kasal na ito, ayoko na! Ayoko nang ikasal. Ay, nakagawa pa. Ay, talagang kakainin na lang tayo ng lupa. Kung gusto mong umalis, umalis ka na. Talaga naman. Ayaw mo ikasal. Marami pang iba. Kutong kisawan ako. Sinyo! Xiao Ming. Huwag na. Lako to. Hindi ka dapat sa pamilya, Lee. Nay, gusto mo bang sirain ang kasal namin? Ay, Xiao Ming. Pero sige naman ang lahat ng ginagawa ni nanay, di ba? Kung hindi magtakda ng patakaran bago magkasal, pagpatay na si nanay, ikaw ang aapakan niya at lulukuhin ka pa niya. Nay, grabe ka talaga. Di mo na ako mapakinggan. Sinyo! Xiao Ming! Ay, hindi na ako makakabuhay nito. Mahal ko! Bakit mo pa ako sinundan? Sinabi na ng nanay mo, hindi ako bagay sa'yo. Maghanap ka na ng ibang pakasalan. Mahal ko, huwag ka na magalit. Gusto mo na maglakbay, di ba? Pangako ko, pagkaalis ni nanay, dalhin kita sa abroad. Paano naman ang nanay mo? Yung mga lumang-luma ng patakaran niya, hindi ko talaga susundin iyon. Ako, huwag kang mag-alala. Si nanay, mabuti naman ang puso sa kabitur niya. Kunwari lang sumunod ka sa kanya ngayon, tapos pagkatapos ng seremonya, uuwi na siya bukas sa probinsya. Sige na nga. Pero kailangan mong paakuan ako na hindi siya makikialam sa ating mag-asawa. Ang anak na lalaki kapag may asawa na nakalimot na sa nanay. Walang utang na loob. Nay, ano ba yan? Maraming tao ang nakakakita. Liming! Ikaw talaga, anak na walang utang na loob. Namatay ng maaga ang iyong ama. Ako nag-isang mag-alaga sa iyo. Tapos ngayon ganito na lang. Yung babaeng iyon, ano ba ang ininom-inom niya sa iyo? Pati na ako, ibinaba mo na rin. Talagang mahirap ang buhay ni Kuilan. Hirap na hirap siyang pinalaki ang anak. Tapos pasok kayo ng ikang mahal na hihika sa bahay. Totoo nga, ang masamang asawa makakasira ng buong pamilya.
Kapag pumasok sa pinto ang ganyang masamang manugang na babae, may maayos pa bang kinabukasan ang pamilyang Lee? Tama. Ang pagiging anak na mahal sa magulang. Ibig sabihin, susundin mo ang kanilang kagustuhan. Liming. Hindi ka talaga marunong gumalang. Paano ko naman hindi nagagalang? Kuya, pag-isipan mo ng mabuti. Gaano karaming hirap ang tiniis ng nanay para sa iyo sa lahat ng taong iyon? Pinatigil niya ako sa pag-aaral para magtrabaho. Para mapaaral ka niya, hindi ba? Nay, huwag ka nang magalit. Nandito sa puso ko ang lahat ng sinabi mo. Siksin niyo, susundin niya ang mga alituntunin ng bahay na itinakda mo. Tapusin muna natin ang kasal. Sige na. Hindi ako naniniwala. Gusto kong marinig mula sa kanya mismo. Mali ako kanina. Sana patawarin mo na ako. Mabuti at naintindihan mo. Ngayon, ayusin mo agad ang aking mga gamit. Tapos hindi na ako magagalit. Ayusin ang mga gamit. Hindi ka ba uwi bukas? Sino ang nagsabi sa iyo na uwi na ako bukas? Ha? Bahay ito ng anak ko. Titira ako hanggang gusto ko. Nay, ano pa ba itong nangyayari ngayon? Ibinenta ko na ang bahay namin sa probinsya. Simula ngayon, makikisama na ako sa inyo, kasama sa kain at sa tulog. Ano? Mahal, hindi ba dapat mag-asikaso ng tayo ng mas importante bagay? Sige na. Nasa na tayo, pero parang hindi makapantay. Sandali lang. Sa ngayon, huwag nating kalimutan ito. Hindi pa ako kasalanan ko ng tayo na daw sa loob ng 3 taon. Malaman ng nanay ko iyan, magagalit na naman siya. Para lang naman iyon para mapababa ang depensa ng nanay mo at matuloy ang kasal, di ba? Sige. So tayo na. Simulan tayo. Pero wag mo akong papahirapan mamaya na makialam pa ang nanay mo. Hindi ko gusto iyon. Hindi mangyayari iyon, mahal. Simulan na tayo. Tatay, sana nandyan ka pa sa langit. Ipagdasal mo nawa na magkaroon na kami ng anak para sa pamilyang Lee. Hello. Parang may nangyari sa nanay. Hindi na siya makausap simula nung umalis siya ngayong umaga. Baka may nasamang bala. Ipapadala ko sa iyo ang huling maksyon niya. Pumunta ka doon, tingnan mo. Bakit ikaw pa ang pupunta? Wala ka oras iyon, hindi ka pa. Akumpanya ko pa. Tatay. Mag-file ng leave. Darating na ang malaking kliyente mamaya. Kung alis rin. Wala kang makukuhang bonus kahit piso. Wala na akong pakialam. Pumila! Ay, wala ka bang mata? Sorry. Nawala ka ng matagal para lang sa ilang itlog. Ay, hindi mo magsaling ka. Tumawa na. Manag kang lakyan niya. Magkano kaya? Matagal ka na dapat umalis sa trabahong yun. 8,000. Hindi ko nakitang bibigay ka kahit piso sa bahay. Sige, okay. Kahit na maliit ang kinikita ko. Pagarin din sa'yo. Kailan ba? Tinapagsiyon pa. Nagdamit ka pa maanas dyan. Anas. Nabuwak sa kipyan sa inyo. Hay, ikaw, wangkilan. Naglakbay pa ako ng malayo, tapos alimurahin mo pa ako. Sabihin ko sa'yo, bahala ka na sa sarili mo dito. Wala nang mag-aaral sa'yo. Hay, ikaw. Walang kwentang bata ka. Ilang araw ka pa lang nandito, nagpapakita ka na ng lakas sa akin. Sige na nga! Alam ka naman mga maluwa ngayon, lahat sila parang hari. Lahat sila parang hari. Kung hindi dahil sa inaasahan natin silang magbigay ng apo. Hindi natin papayagan ang mga iyon. Ay, sige na! Hindi ba nga sigurado kung makakaanak pa siya? Tandaan mo ito ha, ito yung hihintang lunas namin. Nagpapamilya kami ng 5 lalaki. Kamana ito sa amin ng mga ninuno. Totoo ba iyon? Gamitin mo itong itlog na ito. Pagdating mo sa bahay, Isama mo yung ng aso. Kuluan ng sabaw. Ipainom mo sa iyong manugang. Sigurado mabubuntis agad kinabukasan. Dugo ng aso. ganun ba?
Salamat ha! Itong mga itlog. Grabe talaga ang lola ko. Ang galing-galing. Ano ba? Ako, hindi ko naman naman isa doon sa labas ng bayan. Hindi man lang alam kung saan hahanapin. Kung may reklamo ka sa nanay, sabihin mo na lang ang diretso. Hindi man mo ako mandala mag-isa sa labas ng bayan. Tao ka pa ba? May sira ka ba? Hindi na ako tao. Paano naman ako sinabihan ng nanay mo? Sa harap ng maraming tao, sinabihan niya akong maangas ang damit. Nahaw! Magkala! Sinabihan niya ako hindi makakaana! Sasabihin ko sa iyo ngayon. Mula ngayon, kung nandito siya, wala ako. Kung nandito ako, wala siya. Mahal ko, mahal ko. Ano ba? Ano ba? Inay! Aray! Inay! Tulungan mo ko! Naku! Saan ka pumunta? Alala na ako lang gusto. Naku! Huwag kang mag-alala nang wala sa lugar. Ginagawa ko lang ni Bumafik si Josue. Hindi ba? Inay, sobra kang napapagod. Ipagputan siya, kahit konti lang. Sinyo! Liming, sinabi ko na sa kanya. Nakita ko siya ang alis. Ikaw na bahala. Mahal ko, huwag ka ganyan. Inay, nagmamadali lang. Nagkamali ng sinabi. Wala tayo sa kanila sa probinsya. Hindi naman ko yan. So matubog sa lansan, di ba? At pag nagbakasyon tayo, pwede naman siyang mag-alaga kay Bubu. Nga pala. Nasaan si Bubu? Kailangan ng matulog niya ngayon. Bubu! Marunong si Bubu, hindi siya magkagambala sa atin. Mahal ko, oras na para sa mahalagang bagay, ha? Ano yung bagay? Ayoko dumakin na ako. Itinapon ko na yon. Ay, bakit nandito ka? Ko ba ang nagawang ko? Kasan na kayo? Para saan pa yun? Habang mainit pa ang damdamin niyo, gamitin na ang pagkakataon ngayong gabi. Bukas, magkaroon na kayo ng anak. Inay! Mahal kong manugang, huwag kang mag-alala. Inumin mo muna itong gamot, sikreto itong resipe. Siguradong mabubuntis ka. Inay! Hindi ba hindi angkop ang timing ngayon? Iwan mo na lang dito ang gamot, saka ako pa inumin si Xiaosu, ha? Pinapalabas mo ako. Inay, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Tingnan mo ang sitwasyon. Ay, pribo ng mag-asawa ito. Anak kita, ano kang nahihiya sa akin? Tapos, Ano kang gabahin si Josue? anong pribo-pribo pa? Inumin mo na ang gamot bago lumamig, mawawala ng bisa. Halika na. Inom ko. Inay, Lumabas ka muna. Naku! Ang mga babaeng laki sa lungsod talaga, pala area. Pagkita mong kabot, pinadisyon pa. Hirap na hirap akong makuha ito. Kaya dapat mapanood kita na mainom mo. Sinyo, baka, inumin mo na lang. Liming, para sa iyo rin naman ang inay. Kung hindi ka uminom, paano na tayo magsasama? Ikaw. suga, ang gila, sasampang kita. Inay, anong recipe yan? Ang resipeng ito, hindi basta-basta ko sinasabi sa iba. Itlog nilaga sa dugo ng aso. Ikaw na nga. Si Bubu ba iyon? Yun ba si Bubu? Ay, anong nangyari? Hayop lang naman iyon eh. Namimiss mo pa ba? Ay, hindi naman. Yung aso, binili ni nanay sa tindahan ng karne ng aso. Yung si Bubu ko, nasaan na? Ang Bubu ko, nasaan? Ay, ganito kasi yun. Nabasa ko sa Facebook na ang pag-aalaga ng aso ay nakakasagabal sa pagbubuntis. Kaya ipinagampun ko si Bubu sa pet shop ng kaibigan ko. Pagbuntis ka na, saka natin siya sunduin. Tama ba, nanay? Hayop lang naman iyon eh. Hindi ko agad maging happy magkansog na papakilala ka hayop. Sa amin sa probinsya. Mga babae nag-isla na. Ligang aso. Aso. Nanay. Nanay, tumahimik ka na nga. Ako na ang bahala kay Sinyo. Huwag madali. Kailangan kong manatili at bantayan kayo. Wala kayong alam sa mga dapat gawin. Ako na ang magtuturo sa inyo. Nanay. Pagod na si Xiaosu ngayon, wala na siyang lakas. Anong pagod-pagod naman?
Ay, may ka lang siya. Okay na yun. Ay, hindi mo alam. Ay, ka, ituturo tayo. Ay, nanay! Hindi pa si nanay. Ay, tandaan. Itaas ng kaunti. Nanay, anong nangyari sa'yo? Aray, masakit ang tiyan ko. Nahihilo pa ako. Nanay, Kala ko sila ka ka. Naman, itong mga ito, 2 araw na ang nakakaraan, pinagbaon ko sa kasalan. Food poisoning siguro yan. Nanghinga natin sa ospital agad. Ay, para saan pang ospital? Ay nako, ikaw talaga, gastadora ka. Kumusta na? Magkano ba? Sana hindi malaman ni nanay. Pag nalaman niya, nagtipid ng ilang daan, tapos nagastos ng 4,300 sa ospital. Sakit ba kami? Talaga naman. Ay. Pero para sa atin naman ang lahat ng ginagawa ni nanay. Kulang lang talaga ang pinag-aralan niya. Ikaw ang manugang, dapat magtyaga ka na. Kung galit ka, sa akin mo na lang ibuhos. Nagpadala ka ng bubo nang hindi mo muna sinasabi sa akin. Hindi pa kita kinu-question tungkol doon. O sige, malaki na malaki siya ito. Samahan mo ako magtingnan kay bubo. Mamaya! Nag-iisa si nanay sa ospital, hindi ako mapalagay. Huwag. Bakit ka ba guilty? Wala akong guilty. Sarado na yung pet shop. Liming, sabihin mo sa akin ang totoo. May nangyari ba kay bubo? Anong nangyayari sa'yo? Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Ikaw mismo tumawag sa video sa pet shop ngayon. Gusto kong makita si bubo. Patay na baterya ng phone ko. Ayaw mong tawagan ka noon. Pupunta na ako mismo sa pet shop para makita si bubo. Pupunta na ako mismo sa pet shop para tingnan si bubo. Naniniwala ka na ba ngayon? Alam ko hindi mo ako lulukuhin. Mahal, may trabaho ka bukas. Umuwi ka na at magpahinga. Kung nakakala ka na natipo. Sige, hindi ko alam kung okay si bubo doon. Pagkatapos ng 2 araw na ito, samahan mo ako para bisitahin siya. Sige, okay. Aso lang naman iyon. Bakit mo pa itinatago? Nanay. bakit mo pinatay si Bubu? Kaya ko bang itago yon magpakailanman? Pinaipit mo ako sa gitna. Mayroon naman tayong pagkain dito para pa bang bumili sa palengke. Hindi ba sayang ang pera? Tapos, lalaki pa ang asong iyon. Kapag nainom ang dugo niya, siguradong lalaki ang magiging anak. Maaga na lumabas si nanay sa ospital, kaya sundo ko siya pauwi. Hindi ba nagbayad na tayo ng 1,000 bayad sa ospital? Sino ang tayo dito? Nakita ko mismo, si Liming ang nagbayad gamit ang kanyang card. Nanay, card ni Xiaosu ang ginamit ko. Pareho lang iyon. Kasi, nag-asawa na si Xiaosu sa pamilya natin. Wala nang akin o iyong sa atin. Hala, mag-test na! Buntis na siguro siya. Dali. Oh! Nanay, napakagaling. Buntis na siksenyo. Naku anak! May susunod na sa pamilya ni! Oh, dali. Hala, umupo ka na. Umupo. Mula ngayon, ingatan mo ng gusto ang aking apo ha. Hindi ka ba masaya? Liming, hindi ba tayo nag-ingat? Bakit pa rin ako nabuntis? Nga, bago pa lang ang kondom na ginamit natin. Hindi talaga dapat mangyari iyon. Nanay, ikaw ba ang may gawa nito? Ikaw ba ang gumawa nito? Ako mismo ang bumasag ng maliit na payong. Hindi ka naman. Paano ka nabuntis ng ganyan kabilis ng aking apo? Inay! Inay, Ano ba? Kaya namin ito ayusin. Ayusin ninyo. Gusto ko ng apo. Ganyan ba ang pag-aayos ninyo? Kung hindi ko gagawin ito. Ang
ang asawa mo ay hindi magbibigay sa akin ng apo kahit kailan. Kayo ng asawa mo, mga walang utang na loob. Gusto ninyong maging extinct ang lahi ninyo. Inay, Pinatay mo si Bubu noong nakaraan. Eh, pinas mo away. Ginulo mo na ang buong pamilya natin. Pagod na ako sa trabaho araw-araw. Sabi ko, hindi pa kumapaya. ano ang sinabi mo? Ano ang ginawa niya kay Bubu? Ako, pakinggan mo muna ako kanina kasi. Tumahimik ka. Wangkwilan, pinatay mo ba si Bubu? Bakit may problema? Yan. Tingnan mo ang sarili mo. Hindi ko alam kung ano ang kinakatakutan mo. Sabihin ko sa iyo ng tapat. Ako ang pumatay ng asong iyon. May reklamo ka? Wangkwilan, paano mo nagawa ang ganyan? Aso lang iyon. Patay na patay. Anong problema niyon? Ha? Kapag nagkaroon na kayo ng anak, Paano kung kinagat ng aso ang bata? puno pa ng bakterya ang aso. May dalang sakit pa. Matagal na dapat patayin iyon. Bubu ay akin. Anong karapatan mo para gawin iyon? Biyanan mo ako. Paano ako walang karapatan? Sabihin ko pa sa iyo ng tapat. Ang sabaw na ininom mo. Gawa iyon sa dugo ni Bubu. Huwag mo akong hawakan. Kayo ay walang konsensya. Nasusuklong na ako sa inyo. Inay, naging loka-loka ka na ba? Kasi ng mga bagay na iyon. Kadiri, kung hindi sa aking lihim na paraan, Sa tingin mo ba mabubuntis ka ng aking apo? Liming, alam mo na ba ito noon pa? ako. Hindi ko alam iyon. Paano ninyo nagawa ito sa akin? Si Bubu ay hindi basta aso. Siya ang pamilyang kasama ko sa mahabang panahon. Paano ninyo nagawa iyon? Eh ako naman. Nauwan sa mata ninyo. Sa tingin ninyo, isa lang din ba akong makina para manganak? Sinyo! Sinyo! Ano nangyari sa'yo? Ang aking apo. Mahal ko! Mahal ko! Masakit. Doktor, kamusta na ang bata? Sino ang asawa ng pasyente? Ako po, doktor. Kamusta na ang asawa ko? Okay naman ang pasyente, pero may pagdurugo sa unang trimester. Ito ay senyales na posibleng miscarriage, kaya dapat talagang ingatan ng husto. Pinasda. Ang aking apo. Ang aking mahal na apo. Kalmahan ng kaunti ang mga kamag-anak. Tingnan yan. Okay naman ang sanggol. Tungod na yun ay nasa maayos na kalagayan. Sa susunod, poprotektahan namin ang sanggol sa pamamagitan ng tamang pag-aalaga at gamot. Pero kung maapektuhan ang pasyente ng emosyon ng mga kamag-anak, hindi na namin masasagot ang nangyayari. Nanay, sabi ng doktor, okay ang bata. Naku! Napakagaling. Doktor, lalaki o babae ang kanyang dinadala? Pasensya na, hindi namin maaaring sabihin ang kasarian ng sanggol. Naintindihan ko. CJ, sabihin mo na lang sa akin, anong kulay ng damit ang dapat kong bilhin? Hindi naman pink, di ba? Gusto niya ng lalaki, ano? Doktor, sabihin na. Wangkwilan, bakit mo pinatay ang aking Bubu? Anong panahon na naghahanap ka pa rin ng lalaki o babae? Babae ka rin naman. Bakit mo minamaliit ang mga babae? Wala kang alam. Hoy, doktor. Huwag mo siyang pansinin. Sabihin mo nga sa akin. Sundan mo ako. Dahil sa mga taong katulad mo, hagod yung namubasa, naglabas ng utos. Bawal ibunyag ang kasarian ng sanggol. Nay, huwag nating pahirapan ang doktor. Paano naman iyon pahihirapan siya? Ang doktor ay para sa pasyente. Saka, Ang regulasyong iyan. patay na pag iyon. Buhay naman ang tao, hindi ba? Doktor, hindi mo ba sasabihin sa akin? Oh, lalaki. Bigyan mo ako ng pera. Isa. Pasalubong. Huwag kang ganyan. Aalis ako. Kunin mo. Hindi ko matanggap yan. Sapat na! Pareho lang, lalaki man o babae. Paano naman pareho? Gusto ko ng lalaki. Nagbayad kami ng malaki. Gusto kong malaman ang kasarian ng bata. Ayos, akin. Ireklamo kita.
Kung nandiyan ko sila, puna ka, paligan mo ako. Wala na akong pakialam. Babae ka man ng laki, hindi mo sinasabi ang kasarian. Kuy, kailangan mong sabihin sa akin ang kasarian. Huwag mo sasabi sa inyo kung doon. Ibalik mo na lang ang pera namin. Ibalik mo ang bayad namin sa pagsusuri. Kung hindi, pupunta ko sa akin ng ospital ninyo at magbibigti ako. Magbibigti ako. Ako. Sinasabi ko sa iyo, huwag kang aalis. Ay, Lay! Hospital ito! Ospital ang ospital. Gusto ko ng apo na lalaki. Ospital, ospital. Ospital ang lola mo. Sa mga susunod na araw, uminom ng gamot sa tamang oras at mapahinga ng maayos. Tapos bumalik para sa follow-up. Dahil sa kaguluhan ni nanay kanina, matatakot na ako pumunta sa ospital. Intindihin mo si nanay. Namatay lang maaabas sa tatay. Pinalaki niya ako mag-isa. Wala siyang malalim na kaalaman sa medisina, kaya nagagawa niyang ganyan. Tayo ng mga bata ay kailangang magtiis. Pero kapag naisip ko si Bubu na nawala, nalulungkot pa rin ako. Mahal ko, huwag kang manungkot. Kapag gumaling ka na, hahanapin ko ulit ng katulad na aso, okay? Hindi okay. Sino naman yun? Sino saan malapit ko? Layuan mo ako. Inay, anong ginagawa mo? Wala ka bang alam sa medisina? Nagpapahinga siya para sa sanggol. Sintraig ko siya. Kung mangyari kang may masama sa apo ko, hahantingin kita kahit patay na ako. Inay, hindi naman ganoon kaseryoso yun. Hindi naman ganoon kaseryoso. Tumahimik ka. Liming, lumabas ka na. Hindi ang sokohan tayo siya. Inay, malungkot si Xinyo. Gusto kong makasama siya. Mula ngayon, Wala sa inyo. Kasi makakap kayo sa apo ko. Anong ginagawa mo sa gabing ito? Sinabi ni Inay na sa bawat sulok ng bahay, ay magkakaroon ng kamera. Para kung may mangyaring hindi maganda, malalaman natin agad. inay, Nagmamalasakit ka pala sa akin. huwag kang magkamali. Para sa apo ko ito sa pamilya Lee. Kaya ko ginasto ang lahat ng kamerang ito. Huwag kang mag-alala. Ibinabalik lang naman ito ng ospital. Liming! Anong problema, mahal? Bakit may camera sa banyo? Nagdadrama ka. Pwede kang mag-miscarriage anumang oras. Kailangan naming bantayan ka ng mabuti. Sabi ko sa iyo. Ito ay special na pagtrato lang. Para mag-flow apay. Liming, alisin mo na ang camera. Ma, hindi gusto ni Xiaosu. Alisin ko na lang ba? Huwag mong subukan. Ma, alam ko para sa ikabubuti ko ito, pero kaya ko nang alagaan ang sarili ko. Hindi ko kailangan ito at nilalabag mo rin ang aking privacy. Espesyal ang sitwasyon mo ngayon. Kailangan kong makita kang maayos para mapakali ako. Saka, pamilya tayo lahat. Anong privacy pa? Liming ang camera sa banyo. Nakakonekta na ba sa telepono? Ma, nakakolekta na lahat. Ma! Liming, hindi ko talaga matanggap ito. Bakit ganyan kang makasarili? Para sa apo ng pamilya Lee, hindi ka ba makakasakripisyo ng kaunti? Ma, sobra ka nang nagsalita. Unang beses pa lang ni Xiaosu na may yata ng pagbuntis. Walang karanasan. Kaya ko. Mama, pasara ko. Tapos na ang usapan. Liming, huwag mong alisin ang camera. Kung aalisin mo ang kamera, magpapakamatay ako dito. Heto na po ang inyong mga kape. Enjoy! Anong nangyari? Mukha kang malungkot Uy, nag-uwang na talaga ang biyenan ko. Narinig yan na ang gugurang aso ay magandaraw para sa pagbubuntis, kaya pinapatay niya si Bubu. At mas grabe pa, nagpalagay siya ng 3 kiki sa banyo, daw para bantayan ang aking pagbubuntis. Si Liming, ano naman? Hindi kanya tinutulungan. Si Liming, nasa gitna siya, mahirap ang sitwasyon niya. Ang nanay niya, para raw sa aking kapakanan, pinapagtulog si Liming sa sala. Duwag. Sabi ko na nga ba, halos lahat ng away ng manugang at biyanan, gawa ng mga lalaking iniingatan ang ina nila kaysa sa asawa. Mas mabuti pang divorce na agad. ba? Pero si Biana naman talaga ang weird dito. Hindi naman patas kay Liming kung magdiborsyo ka dahil doon. Ikaw talaga, hindi mo pa siya mabitawan. O sige, ganito na lang, kausapin mo si Liming ng mabuti at tapat. Sabihin mo, para sa kapakanan ng bata, kailangan mo lang na maayos ang pakiramdam mo. Kung may suporta ka sa asawa mo, baka sumuko na rin ang biyanan mo. Liming,
Ano nangyari lahat? Totoo, mula nang magpakasal tayo, marami na tayong pinagdaanan. Alam ko, mabuti ang loob ng nanay mo, pero sobra na siyang nakikialam sa buhay natin. Talagang hindi ako komportable. Pero nanay ko yan hindi ko rin siya maaalis. Hindi ko na talaga kaya. Tuwing nakikita ko ang mukha niya, parang gusto ko na. Mahal ko, nahirapan ka ngayon. Pasensya na. Ang gusto lang talaga ni Mama ay makita akong maayos na mabuntis at manganak ng malusog na baby. Basta hindi natin sinalungat iyon. Yung iba, sobra-sobra na ba siyang nakikialam? Kaya naman, sa tingin ko kailangan nating makipag-usap ng bukas palad. Kay Mama, Susan, hindi na talaga ako makapaghintay pa. harapin natin ito ng magkasama. Sinabi mo yan, ha? Ang kalaban sa loob ng bahay, kaya ka mahirap labanan. Hating gabi na, nagagawa pa ninyong magulo. Hindi ka ba natatakot na miscarriage siya? Halika na dito, ikaw! Papatayin kita! Liming, may gustong sabihin ka ba sa Mama? Alam man, ako ginawa ko. Ano tayo pakaliwanan mo? Ha? Nilayo lang tayo. Lumipat ka na sa ibang kwarto. Ayaw mo ka sumunod. Tigil na! Lilipat na ako. Lilipat na. Liming, ikaw ba yung tinatawag mong harapin ng magkasama? Mama ko kaya siya Mahal ko, pagkatulog ni Mama, babalik ako sa'yo. Ikaw, tulog ka sa kwarto ngayong gabi. Bantayan ko kayong dalawa ng mahigpit. Ano tayo sa isinigaan? Are yung... Kung ilayin mo ako, ano dapat ikaya? Sabihin mo lahat sila ay katulad niya. Buntis pa, wala pa rin pagpipigil. Inahati-hati ka ba niya? Lumabas! Lahat kayo lumabas! Tara na! Mahal ko, babalik ako sa iyo. Promise. Bibilhan kita ng masarap na lola. Sunduin na natin ang pangalawang anak mo sa eskwela. Ay, ang cute at malusog naman ng batang ito. Parang basta na lang nanganak ang manunsod mo. Laki, isa, tama agad. Ay nako, nakakaingit ka talaga. Naman! Sige, kumusta na ang manunsod mo? Nalaman na ba kung lalaki o babae? Huwag na natin pag-usapan. Ang doktor kasi ayaw magsalita kahit lagyan pa ng pera. Akala talaga babae. Ipa-abort ko na sana. Talaga, nakakainis. Hay, mayroon ka bang hitrapan ng tiyan mo? Titingin ko lang, malalaman ko kung lalaki o babae. Sandali lang, sandali. Heto na, tingnan ninyo. Hindi pwede. Mali ang anggulo ng litrato. Hindi ko makita ng maayos. Pumunta na lang tayo sa bahay namin para tingnan yung personal. CJ! Hintayin mo kami! Nandito na kami. Nandito kami. Ay, ang sweet naman. Sinabi ko na, huwag ka pwede napapasok sa kwarto ko. Sino ba sila? Siya, Osu, nagdala ako ng eksperto para hawakan ang tiyan mo. Para malaman kung tama ang posisyon ng sanggol. Nay, huwag mo lang iago. Ilang araw ka nang nagtatanong kung mahilig ako sa maasim o maanghang. Iyon din ang layunin mo ngayon, di ba? Sinabi ko na sa iyo ng maraming beses, hindi ko kailangan at ayaw ko ring malaman ang kasarian ng aking anak. Pakinggan mo ako. Malaki ang pagkakaiba ng lalaki at babae. Kung lalaki, okay pa ba sila pinapamida? Pero kung babae naman, magastos pa sa dote. Tama. Mga tita, tingnan ninyo ako. Akala ba ninyo gaga ako? Lumabas na kayo ngayon din. Tatawag ako ng pulis. Siya, Osu, makiisa ka na lang. Mga chismosa! Lahat kayo, lumabas na! Siya, Osu, nang mapasok ka sa Pamilya Lee, ilang beses mo na ba akong ginawang masaya bilang biyanan mo? Kung ganyan ka, Wala ka ng pagpipilian. Sabi ko, bitawan ninyo ako! Bitawan ninyo ako! Hindi ko gusto ito! Bitawan ninyo ako. Kumusta? Lalaki o babae? masyadong bilog ang tiyan niya. Babae yan, halata. Huwag naman akong tawanan. Ang apo ko, ang buhay ko.
5 lalaki ang ipinanganak ko. Pagkakita ko naman sa tipo. Mas tungtong pa ako kaysa sa ospital. Lahat ng tao sa amin kayo. Pupunta sa akin para tingnan. Naku, ang aking mahal na apo. Pero may paraan para masolusyonan iyon. May solusyon. So di ba sasabihin ko? Hinagratihan ko na ang mga babae sa kanya. Babae mo iyon. Magiging lalaki. Basta mahirap na ako ng lalaki. Handa akong gumawa ng kahit ano. Sige. Halika na, labasan na tayo para pag-usapan. Wang Kwilan! Ang mo, nanay. Nanay! Baka may nangyari. Ibang tao ang dapat mong ikabahala. Alam kong galit ka, pero siya ang iyong nanay. Hindi mo siya dapat sabihin ng ganyan. Hindi pwede. Lalabas na ako para tingnan. Ay nako, pagod na ako. Ano to? Buhatin mo nga. Bakit ang bigat nito? Ingatan mo, napakahalaga niyan. Para sa pamilyang Lee. Na isang malusog na baby boy. Isang baby boy. Ano ba yan? Bakit napakahalaga? Kung hindi ko ito si Sambiha ng Estro. Kiningi ko ito sa Sambiha ng Estro. Gago, dali, hindi pa po ang itlak ng tatay mo doon. Nanay, buntis na naman si Xiaosu, di ba? Para saan pa ang lahat ng ito? Anong alam mo? Halika, at mayroon pa ito. May isa siya na ating mahagong nakuha. Basta sorry niya po araw-araw. Kahit babae, nasa siya niya. Kahit babae. Magiging lalaki iyon. Bilisan mo na. Mahal, suotin mo lang ito ng ilang araw. Sige na. Ganyan naman talaga. Magpahinga ka na. Ihanda ko sa iyo ang masustansyang pagkain. Nanay, kung ang nanay mo ay mapapanatag kahit konti, handa akong magsuot ng 10 ganyan. Pero sa tingin mo, mapapanatag ba ang nanay mo? Hoy, huwag kang umalis. Yung gamot na iyon, matagal ko na itinapon. Gamot yan ng doktor para pangalagaan ang aking bata. Hoy, yung doktor na iyon, hindi rin iyon magaling. Dahil nga sa gamot niya, babae ang anak mo imbes na lalaki. Ako putusin. May nakuhang anting-anting tayo sa bahay. Mas mabuti pa iyon sa kahit anong gamot. Nanay, gumising ka naman. Ano pa ginakatakutan mo? Sama ka sa nanay. Ipapakilala kita sa tunay na eksperto. Majika! Masika, ikaw ba ang taong ipinadala ni Yushay? Ako yun. Ako ang nagpadala ng anting-anting kahapon. Ngayon, dinala ko ang aking manugang para hilingin sa inyo na baguhin ang babae sa tiyan niya at gawin itong lalaki. Tay, maging lalaki. Anak ng Diyos, Ang lahat ng bagay ay may takdang panahon. ang pamilya ninyo ay tadhana na mawalan ng inapo. Hoy, Majika, maawa po kayo sa amin. Tulungan ninyo kami pakiusap. Akala ko sino pa? Wala, isang. Kaya. Nanay. Umalis na tayo. Isya, mag-ingat sa sinasabi mo. Kung tama ang aking hula, ikaw ay lubhang walang paggalang sa akin. Mayroon pa na. Sa pagkawalang inapo, Suksin niyo, tigilan mo na ang pagsasalita. Pag-aaksaya lang iyon ng oras. Saan na rin ang ating... Saan mo ba inilagay ang anting-anting? Nanay! Wala yung anak sa aswan. Kapatid ko na ikinapon. Wang Kwilan, nababaliw ka na ba? Buntis ako. Buntis ka eh. Ano naman? Hindi naman lalaki ang bata. Ikaw, kuya natin. Papatayin kita. Tigil! Bakit mo siya sinasabatan? wala nang minainip nila. Ay tadhana na. Huwag na kayong magtyaga, Nanay Lee, para hindi na kayo mahirapan pa. Maestro, pakiusap po. Iisang anak lang sa tatlong henerasyon ng pamilya namin. Kung sa akin pa, tapos, ano ako ha? Sasawa ko sa kabilang buhay. Pakiusap po. Tulungan mo ako. Depende yan sa CJ.
Maestro, kumusta na po? Bansa. Maestro, ano? Ibig mong sabihin? Halili, ang inyong pamamahay ko yung aking puso. Papagawa ako ng video sa inyo ng gang. Para magkaanak siyang lalaki, itali ninyo siya sa upuan. Tama mo ako sa ipal. Tingnan ang siyong ngalan. Yung katawan, ay matagawa niya ang ritual. Para sa iyo at kay Liming ito, anak, makiisa ka na lang. Makiisa ka na. Ano na ang gagawin dito? Ay, Diyos ko. Paumanhin sa maestro. Ay, Diyos ko! Si New ay nasa panganib. Patay ang phone niya at nakatupok ang location niya sa isang bahay sa Zhongshan Xiao. Papunta na ako. Hi ka na rin. Kasama ko ba yung isang mahal kong kliyente? Sasha, una ko, siguradong okay lang siya. Ibababa ko na. Driver, please ko ko pakiusap. Limama. Tamang oras na. Isasagawa ko na ngayon ang lihim na ritual. Magsarat, kapag nagtagumpay ito, magbibigay ako ng malaking donasyon. Ibig ko sabihin, Tumayo ka sa pintuan at bantayan mo ako. Nga, dihin ng maestro ako. Hindi ko dapat kasalaman, di ba? Makinig ka at makiisa sa maestro, ha? Sinyo! Kingsu! Ano ba ang nangyayari? Ay, Maslo! Aray ko, magic ka! Yung hayop na yan ay gustong gasain ako. Mauna-ulis, bakit ka pumasok dito? Sige na mo, fine. Kayang bayaran mo ba yan? Na! Tumulong pa naman ako kay Nanay Lee. O diba, takuan mo. Sige na! Tingnan mo nga ang mga kaibigan mo. Ano ba iyon? Wang Huilan, hanggang kailan ka ba magugulo? Kailangan pa bang malagay ako sa delikado? Bago ka masiyahan, hindi mo ba nakikita? Tita, ang nanay mo. Wala kang halaga sa kanya. Huwag ka magsalita ng ganyan! Wala siya! Saan ba kung makaroon ako? Please, habang paparito ako, tinawagan ko na ang pulis. Lalisanin mo! Katas! Tapos talo kayo. Ayos ako. Ay, pwede ka, nabayan na nga ako sa inyo eh. Hindi ka pera. Kailangan mong gawin. Dapat gawin na yun, ang bata sa plano ng bangko. Dapat gawing lalaki. Matandang bruha. Nilakot ka! Huwag kang talis! Magic ka! Putang matandang iyon. Huwag kang umalis kung matapang ka. Nanay! Kalo, okay lang. May nasaktan ba? Layuan mo ako. Hindi ka ba makakawat? Di ba sabi mo mismo? Hindi mo na napalak ang nanay mo kay sinyo. Huwag lang salay. Nahalay na siya ng hayop na iyon. Hindi, Indado. Hindi ganoon ang nanay ko. Mahal, may importanteng kliyente kasi sa opisina, kaya... Mabalik kang taswang. Lero mo pistinyo. Ha? Sinatawa? Is nabugo? Ha? Bakit mo pinagmumura ang anak ko? Ginagawa ko naman lahat para sa pamilyang ito. Siya ang dapat sisihin. Tinapin ano? Kaya doon tumalas ka. Sa katapusan, kasalanan niyang suwela ang lahat ng ito. Dati. Nagkadi ang nanalay. Kay mo. Pagkakin. Ganyan ka pa ka. Sabihin ko sa iyo, siksin niyo ay manugang mo. Hindi siya makina para manganak. Sinuntok mo ako. Lalabanan kita. Nanay, tigilan na iyan, nanay. Ako nang sa loob bakit? Ibinay ko pa ang sariling asawa. Talaga naman duwag na duwag. Narinig mo ba iyon? Mas murahin ako. Ngayon kung hindi kita. Fine. Liming, tigilan mo siya. Nanay! Layuan ko ni. Ikaw. Mahal ko! Ang aking apo. Ang aking apo. Ang bata. Ang aking anak. Lalaki ka ba? Bakit mo binubugbog ang anak ko? Ma! Ma, kalma ka nga! Sabihin ko sa iyo, kasali ka rin dito. Kaya sino? Stop. Ganoon na lang ba ito? Kaya ng anak mo. Huwag kasing sama ng loob. Sakwa. Sagang manulo. Wala ka pakialam. Sino ka ba na
naman. Si Suksingyo ay manugang ko. Ano daw sa kami na ito? Kami ang may dito. Pakinggan mo, kung may mangyaring masama kay Xinyo, Dito, Banban. Sino ang tinatawag mong matanda? Pagdumi. Napakabastos ng bibig mo. Kahit saan ka pumunta, walang magmamahal sa'yo. isang kaya mo mapanggulo. Hindi ka kasi mo yun ko. Ayaw ko sa iyo. Sina! Doktor, kumusta na ang asawa ko? Ginawa na namin ang lahat. Ligtas ang nanay, pero ang bata. Doktor, iyon ang pag-asa ng pamilya namin. Ang apo ko. Kailangan maligtas ang apo ko. Iligtas ang apo ko. Layuan mo ako! Doktor, ligtas ba ang nanay? Kailan pa siya lalabas? Matanda, ipinagpapatawad mo ba ako? Ma, bata pa kami ni Xinyu. Bata pa kayo, marami pa kayong pagkakataon. Ang mahalaga ngayon ay, ligtas ang nanay. Ano ka na ba? Kumusta ang kalusugan ng manugang ko? Pagkatapos sa insidente ko. Wapilan, Tao ka pa ba? Wangkilan, tao ka pa ba talaga? Nakaratay pa si Xinyo dyan. Ang isip mo lang kaya ka umuno. kamay mo. Ngayon, gagawin ko sa iyo. Tapos na ang lahat? Anak! Niperdugo mo ang anak ko! Hindi na kayo! Mahal ko. Huwag kang malungkot. Aksidente lang iyon, kaya kailangan nating maging maayos. Mahal ko, matanda na ang nanay ko. At ang nanay ko, kung pumunta iba sa kanya, palalapit sa akin. Mahal ko, hindi sinasadya ng nanay ko. Bata pa tayo, magkakaroon pa tayo ng baby. Nanay mo! May maginay! Away ba ang mo? Wala kang kahit isang salitang nagtatanong kung masakit ako. Mahal ko, masakit ka ba? Ang nanay ko kasi. Hindi ka makabuhay kung wala ang nanay mo. Ano? Sino mo talaga ang kasama mo sa buhay? Hirap daw ang nanay mo. Wala kang kakayahan. Ano ba naman mo babayaran kasi sinyo? Hindi sinasadya ng nanay ko. Nagtatawag ka pa rin sa nanay mo. Sa harap ng nanay mo, hindi ka makapag-inig. Lalaki ka pa ba talaga? Ang pagkalalaki mo. Kung walang silbi, ipupupul ko na. Ano ba ginagawa mo? Layuan mo ako. Ikaw, walang hiya. Kahapon ay malapit mo nang. Supling. Walang magiging supling. Ngayon, pagka wala ko, inaapi mo na naman ang anak ko. Ano? Anak mo sa palo. Tama, kung hindi dahil sa'yo, pandawan kwenta na nang himasok at naghasip ng gulo. Yung bang sa'yo? At naghanap ka palang tinatawag mong albularyo. At halos na-rape si New dahil sa kanya. Sinungaling! Ito! At sinabala ang albularyo. Mag-iwan pa ng sanggol ang aking manugang. Kung talagang makapangyarihan ang albularyo mo, bakit hindi mo siya ma-out-out para sa'yo? 50 anyos ka na. Magandang panahon para mag-ipon ng pera. Gusto mong magkaanak? Manganak ka na lang mismo. Gaano karami ang gusto mo? Ikaw! Matanda! Bakit ka namatay ng maaga? Wala rin kwenta ang anak mong lalaki. Pinapabayaan mo akong abusuhin ng iba. Ayaw ko na mabuhay. Nay, tigil na po kayo. Kailangan ng pahinga ni Xinyu ngayon. Gusto niyo pa bang mahawakan ng apo, di ba? Sama nga, Siosu. Bata ka pa. Pabilis mo mabutis ulit. Magpahinga ka muna ngayon. Huwag kang mag-alala ng iba. Wangkilan, kakamiskari ko lang. Okay ba sa iyo ang sinasabi mo? Ano naman ang hindi okay doon? Sabi nga ng doktor, malusog ka at bata pa. Basta si Ming ay magsumikap. Di kang mabubuntis ulit. Wangkilan. Talagang gusto kong malaman saan ka nakakuha ng karapatan para pilitin ang babaeng kakamiskari lang na magbuntis ulit. Ang mga babae sa syudad ay naku, sobrang maarte talaga. Dahil ang sumisya na kinabukasan nasa bukid ka na agad. Tapos nasa ospital ka pa naman. Nasa ospital ka pa naman. Sabi pa ng doktor, wala kang malaking problema. Nagdadrama ka pa rin. Tumahimik ka na nga. Ikaw ba ang maarte? Hindi ko nag-script pero tayo sabihin. Parang ayaw ko salita pag hindi ito ang nasaktan. Sasabihin ko sa iyo, bago ko ipinanganak si Liming. Bago ko itinanganak si Miming. Na-miscarry. Din ako noon. At pag-aabla ko, nasa trabaho na agad ako, di ba? Maganda pa nga na na-miscarry, kasi kung hindi, Hindi po ang namin. Nakikipiyasa niyo. Ako ba ay isang makina lang para manganak? Sino ba? Ako para manganak! Liming, sagot mo ako. Sagutin mo ako. Mahal ko, huwag kang magalit, yung bata ang nanay ko. huwag ka nang magsalita. Ang bata. Mahal ko, huwag kang magalit sa akin. Pakinggan mo muna ako, hindi ganoon ang nangyari. Liming, ikaw ang asawa ko. Ikaw ang katuwang ko habang buhay. Ikaw ang lalaki ko. Mula nang magpakasal tayo, ang nasa isip mo. Puro nanay mo lang. Ang gusto niya, siya ang sinusunod mo. Siya lapis sa'yo. Maliban na igalang ko ang aking nanay, magiging nanay ka rin ng ating anak. Pero Liming, sinasabi ko sa iyo kung pinatay ko ang aso ng manugang ko.
Hindi ko papayagan ang anak ko na magsinungaling para sa akin. Kung nagmamalasakit talaga ako sa manugang ko. Hindi ko ipapalagay ng camera ang banyo. Kung mahal ko talaga ang anak ko, hindi ko siya pahalukin ng higaan at hindi ko siya papayagan na matulog sa aming kama. Kaya ko nakita yung nanay ko. Mabuti ang intensyon ng nanay ko. Kahit siya pa ang masiraan ng pangalan. Gusto niyang ipanganak ng maayos ang ating simbol. Liming, tayo ang mga magulang ng batang ito. Pero ikaw, nabubuhay ka para sa nanay mo. Kanina pa lang tinatanong kita. Sana sabihin mo man lang sa akin. Tama ko, gusto mo. Hindi lang gusto ng nanay mo. Baka hindi na ako galit kagalit. Bing, talagang sinaktan mo ang puso ko. Wag ko! Gusto ko talaga! Tawan mo ako, alagaan ko siya ng maayos po kay. Mahal ko! Tumahimik ka! Babae ka, dapat maunawaan mo ang lalaki. Ano pa ba ang gusto mo sa pamilya namin? Noong panahon namin, nanganak kami, walang masustansyang pagkain. Kinabukasan, naghuhugas na kami ng gamit, nagluluto, nagpapakain ng hayop. Magpapahinga ka pa at may maglilingkod pa sa iyo. Tama na! Tumahimik ka! Lalaki ka at ganito pa siya sa iyo. Ano pa ba ang gusto mo sa kanya? Sa mag-asawa, dapat mayroon kang igalang sa lalaki, hindi ba? Tumahimik ka! Hindi mo ako narinig! Sabi ko tumahimik ka! Lumabas ka rito! Lahat kayo! Lumabas na! Ano ba yung ginagawa ninyo? Ma, ito na ang bahay ni Xinyu. Mamaya, makipag-ayo ka na lang at hilumin mo siya. Kausapin mo siyang umuwi na. Magkano ba ito? Mahigit 2,000. Ay, mahal naman. Nagpa-abort lang naman siya. Bakit parang ang drama niya? Ma, hirap na hirap ako para mapagaan ang loob ni Xinyu. Kaya mo lang ang hinihintay niya. Kahit ang nanay mo, hindi pa nakakakain ng ganyang mahal sa buong buhay niya. Ay naku, ma, magtiis muna kayo sandali. Kapag naging maayos na ang asawa ko, nag-aanak kami ng marami, kayo pa rin ang boss. Saka na lang kayo magbutas ng kondom. Buntis na siya, hindi na niya kayang ibalaglag pa. Ikaw talaga para sa aking apo. Sige na, handa ang nanay sa lahat. Ana, ma. Siya, Oyo, kung hindi ka pa rin mapakali doon, dito ka muna ng ilang araw bago umalis. Nga, nandito ang mama at papa. Lagi kang mayroon dito. Anong gusto mo dito? Huwag kang magalit ha, partner. Nagdala ako ng vitamins para sa iyo. Mahigit 2,000 yan. Alam ko, kasalanan ko iyon. Dito ako para humingi ng tawad sa iyo. Ibalik mo na lang, hindi ko kayang tanggapin ang ganyang mahal na regalo. Partner. Gusto ka sa pahinlang tawad sa iyo. Huwag kang ganyang maingat magsalita. Kaya pala walang modo si Suksingyu. Huwag nang magulat. Sa nanay kasi nakuha. Wang Kilan, ulitin mo nga iyan. Kung nandyan ka para makipagtalo, umuwi ka na lang. Xiaosu, naparito ako para hikayatin kang bumalik kay Liming. Nangyari yun. Araw-araw ka nandito sa bahay ng mga magulang mo. Hindi ka ba nahihiya sa mga tao? Manugang, kahit hindi mo alam ang nagawa mo. Sino ka para pumasok dito at mahusga? Anak namin si Xinyo. Kaya manatili siya dito hanggang gusto niya. Kung may kakawalan man, ikaw ang kakawalan nila dahil sa biyanan mo. Ang babae na naikasal na ay hindi na pag-aari ng magulang niya. Kung hindi kayo makakontrol sa kanya, ako na ang bahala. Wang Kuailan, lumabas ka na. Ayaw ko na makita ang mukha mo. Gusto mo ako palisin? Sana mo always ka na ako alis. Kung alis pa, alis ako. Kung hindi ka bumalik sa amin, Kakain ako dito. matutulog ako dito. At pupunta pa ako sa trabaho ng mga magulang mo para gumulo. Ngayon, hindi ako aalis. Tumahimik ka nga. Iginagalang kita bilang manugang ko. Kilala ko ang aking anak. Totoo na pinagdaanan niya ang maraming hirap sa inyo. Hayaan mo siyang mapalamig ng ulo dito. Kailangan din ninyong magpahinga at mag-isip. Hindi pwede, kung hindi siya araw-araw. Nagputis. Wang Kilan, sa tingin mo ba magbubuntis pa ako? Ang magsilang ng anak ay tungkulin ng babae. Ang babae hindi nagbibigay ng anak. Ay walang silbi, katulad ng inahing manok na hindi nangingitlog. Kung hindi ka magbibigay sa akin ng apo, hindi ka na namin kailangan bilang manugang. Wang Kilan, lumabas ka na. Dali mo ang lahat ng gamit mo at lumabas ka. Kung sino man ang gusto maging manugang ng pamilyali, siya na. Hindi ko na kailangan iyon. Ikaw ha? Walang hustisya. Binugbog ako ni Suksingyu. Loko ka ba? Ano yan? Umawag ka, halika, tingnan niya ito. Tatay, ganito na siya sa akin, tatanggap ka lang. Tatawagan ko ang pulis. Ipaglalaban ko ang anak ko. Siya ang gumugulo. Bakit ako ang sinisisi mo? Hindi ko rin alam kung paano niya nagawa. Pero pinagulo niya ang dalawang pamilya. Talaga naman. Tatay, nanay, tumigil na kayo. Pag dumating ang pulis, malalaman na ng lahat ng kapitbahay. Ano na lang ang gagawin natin? May plano na ako. Pag-check-in muna ako sa langin simple ng ilang araw. Kahit gusto niyang gumulo, hindi siya makakarating doon. Pumasok na kayo sa kwarto at mapahinga. Ako na ang bahala sa kanya.
Mahal ko, ikaw at ang mga magulang mo, nagtiis kayo. Humihingi ako ng tawad sa iyo para sa nanay ko. Sa ngayon, huwag ka nang mag-isip ng iba. Pagpahinga ka lang dito, okay? Magkano na ba ang pinadala mo sa nanay mo? Grabe ka talaga. Napakaanak ka. Kung mag-anak sa'yo at ako man ako, mahal ko, naisip ko na ang sinabi mo. Tama ka, nagtiis ka nga. Magbenta na lang ako ng sariling bahay para sa nanay ko para maghiwalay na kami. Okay ba? Hindi ka ba natatakot sa gastos? Ang nanay mo. Dapat lang iyon. Nandito na tayo sa Langin Center. Bakit pa matatakot sa gastos? Ang mahal-mahal pa namang lying-in center. Walang aircon. Mamamatay ako sa init. Nay, ang aircon dito ay nakaset sa tamang temperatura. Kung masyadong malamig, hindi maganda para sa pagbabawinig sa inyo. Si Xiaosu, biyak ipotade. Nagdala ako ng mga sustansyang pagkain para kay Xiaosu, para lumak siya. Premium na gatas ito, ha? Nay, ito mo ba? As ito lagi yung Halika, ilagay ko sa microwave. Initin para mapatay ang mikrobyo. Nay, may espesyal na pagkain dito para sa kanya. Hindi na kailangan ng iba. Numero 1. Nay, huwag ka nang mag-alala sa pera. Naku, kayong dalawa, aksayador talaga. Ibalik agad ang pera ko! Ano itong pagkain pang recovery? Tuwan pa sa naman pala binili. Ang daan ang isang kain. Hindi ko gusto sayahin ang pera sa ganyan. Hindi ba napagkasunduan natin na hayaan si Xinyu na mag-recover ng maayos? Anong recovery ang pinag-usapan mo? Lumabas ka at hinig, halos lahat ng kapitbahay may dahil hindi ka iyak ang sagon. Masaya sila at magkakasama. Ang mga babaeng nanganak, may karapatang kumain ng maayos at manirahan ng komportable dahil nagbigay sila ng anak. Pero siya, nagpa-miscarriage lang. Nakatayo sa pamanahang yung anak. Dahil ka makakipatay ka ako na. Ne, para sa ikabubuti ni Xinyu, maliliit lang ang perang ito. At gusto mo rin magkaroon ng apo, hindi ba? Kung hindi siya mag-recover ng maayos, paano ka magkakaroon ng apo? Ang linya ng pamilyang Lee. Natapos na kay Suksinyo. Katulad siya ng lupang tigang, walang magandang lalabas sa kanya. Kahit ano, sa una, walang pakikinabang. Sa ganyan, kahit anong buti lang itanim mo, walang mamumunga. Ne, sobra ka na. Bakit si Xinyu? Tingnan sa what sa masa niya. Mas mo daw, kaya kalatsin mo, malaking bagay ang pera mo At bayan ng kalahating taon ng sahod mo. Siya na miscarriage lang. Anong karapatang meron siya? Para sa kanila mahal ng coffee center. Ipakansel na agad yan ngayon din. Sa pagkakataong ito, susundin ko ang gusto mo. Wala ka na talagang modo. Ipinagtataksil mo pa ang sarili mong pamilya. Huwag mo akong subukan kung gusto mong masaktan ka. Tama na. Ako ang nababayad ng pera para dito. Galing sa bulsa ko mismo. Huwag kang magsinungaling. Wala itong kinalaman sa iyong anak. Ako ang nagbayad. Kaya sabi, ako ang may decision dito. Lumabas ka na. Kung hindi, tatawag ako ng gwardya. Saan ka kumita ng pera? Araw-araw, nakikain ka at nakitira sa anak ko. Saan ka kukuha ng pambayad? Bakit ka makikialam? Dahil ako ang nanay ng asawa mo. Nay, tigil na. Tama si Xinyu, ang kalusugan niya ang pinakamahalagang bagay ngayon. Liming, talagang bulag ka na. Palagay ko, ginagamit niya ang miscarriage niya. Ayaw magkuha ng pera. Para mapasaya ang sarili niya. Liming, palayasin mo siya! Kung hindi ka lalabas, tatawag na ako ng gwardya. Narinig mo ba? Narinig ako. Pinapalabas ng asawa mo ang sariling nanay niya. Anak, wala nang ustisya! Wala nang katwiran sa mundong ito! Nay, tigil na ang kalandian. Ano ba talaga ang gusto mo? Liming. Sabihin mo sa akin ngayon, susundin mo ba siya? O susundin mo ako? Mga tagaway kayo! Huwag ninyong istorbohin ang pasyente! Ano ba hinihintay mo? Dalhin na sa ospital agad! Mahal ko. Patuloy na humihina ang vital signs. Dagdagan ang epinephrine. Papasok ka. Huwag ka ni physician. Papasok para suriin ang pasyente. O saan mo? Tapos ito kung bayad na lang, doktor. Sabi hiyo hindi ko. Sa amin. Kung sabiwala ka. Sa amin. Gago ka. Ikaw. Hindi ko pa nakita na lalaking doktor ang mag-examine ng babae. Lalo na sa ganitong sakit. Kung makita ka niya, ano siya karapin ng mga tao? Madam, para sa amin ang matum. Lugar na sa ubay ang pasyente. Huwag kang mangarap. Maraming ibang kurso. Bakit pa ito pinili mo? O kid pa talaga? Sino bang makakaalam ng nasa isip mo? Director, pasok ka na dito! Nag-shock ang pasyente! Papunta na ako. Pakawalan mo ako. Hindi. Ano tayo mga babae, doktor? Hindi pa rin lalaking iba ang tumingin sa manugang ko. Pinay, bitawan mo na. Nag-shot si Xiaosu, buhay ng tao ang kaya. Kung ang tangas ka, o ang tangal niya, anak, para sa iyo lahat ito ng nanay. Hindi dahil yung lalaking aras, siyan matasin. Ano na ang tingin ng iba sa iyo? Halina kayo at panoorin ito. Lalaking doktor ang nagpapagamot sa manugang ko sa ospital ito. Nasa
Sikyo. Matanda, bakit ka tumapalakas ng boses? Kasama mo, lagi na lang may problema. Lalaki pa siya! Tumiyak siya tapos niyo. Kung may mangyari kay Xinyu, kung siya ay mapahama, hindi kita patatawarin. Wang Kuilan, ikaw ang nagpakalaglag sa akin. Paurusahan kita. Wala ka na kang magmamana sa inyo. Nay, hindi ka talaga mapigilan. Saan ba? Nagbayad pa ng ilang libo sa ospital at muntik ka pa makulong. Gusto ko lang naman ayusin ang relasyon ko kay Suksinyo. Pero hindi ko alam. Hindi ako pinapapasok sa ospital. Dapat nakalabas na siya ngayon. Bakit hindi pa umuwi? Sabi niya marami siyang trabaho at ayaw niyang umuwi habang nandito pa. Dahan-dahan lang yan. Matagal na siyang hindi nakita ang nobyo niya. Sigurado si Suksinyo ang pumigil sa kanya. Subukan mo magsalita pa ng ganyan. Hoy, anong ginagawa mo? Busy ang lahat dito. Biyanan ako ni Suksinyo. Ako. Bisitahin kayo. Nadala ko ng inugin para sa lahat. Bakit ka nandito? Ay, Sue, anak. Kasalanan ko ang nangyari noon. Huwag kang magalit sa akin. Espesyal akong pumunta ngayon. Para humingi ng tawad sa iyo. Pasensya na talaga. Tingnan mo. Gawa ko itong sabaw para sa iyo. Inumin mo habang mainit pa. Alam ko gusto mo ng matamis, kaya naglagay pa ako ng pulang datiles. Iwan mo na lang dyan. Iinom na lang ako mamaya. Hindi pwede yan. Nagka-miscarriage ka kasi kamakailan. Mahirap ang kawan mo. Kailangan. Nunami. Hala, nag-miscarriage si Suksinyo. Kaya pala nag-leave siya kamakailan. Ayun siya lang si Yomi. Ano pa sila? Gusto yata ni Pagod niya tayo dito. Wang Kuilan. Ano ba talaga gusto mo? Siya ang miscarriage. Iwan mo yan, miscarriage. Baliw! Ikaw mismo ang nagsabi kanina. Nag-search sa'yo. Yo! Sinasabi ko na aking... Ang aking nang babae. Sinasabi ko na kaswala lang. At na ospital. Ang mga tao talaga. Dito talaga. Wang Kuilan. Mayroon pa akong trabaho ngayon. Sa lounge ka muna maghintay. Dumaan lang naman ang nanay para tingnan ka. Huwag kalimutang uminom ng sabaw ha. Suksinyo, pumunta ka sa opisina. Huwag kalimutang uminom ng sabaw ha. Makikita ko ngayon. Kung sinong lalaki sa kumpanya ang naakit mo. Ano? Gusto ng kliyente na samahan siya sa hotel. At buong maging servisyo pa. Bakit mo tinanggap ang ganitong proyekto? Ilang araw na si Suksinyo sa hotel na iyon. Hindi siya nakakauwi sa bahay. Sabi nga, hindi maganda ang relasyon niya sa asawa niya. Sinabi ko na nga ba, may kinatago si Suksinyo kung bakit hindi siya umuwi. Pakinggan mo, narinig ko mismo, nagpunta pa siya sa hotel kasama ang kliyente niya. Ilang araw na silang nandoon at magbibigay pa raw kung ano-ano. Hindi ko na kaya sabihin, yung mga serbisyong hindi dapat malaman ng iba. Suksinyo hindi ganyan. Dati siguro, pero ngayon. Malinaw, ginaganti ka niya. At palagi pa siyang tarot ang buhok dahil sa pera. Wala siyang hindi magagawa. Huwag nang mag-isip pa. Uhuliin natin sila ngayon. Tara na! Tara! Tara na kuya, dali. Medyo nahihiya na kami. Huwag kang mag-alas akin. Kung gusto ka talaga ni Jen Shezhang, pwede naman tayong mag-ikot. Tatawagan ba natin ang pulis? Wala nang panahon para sa pulis. Sige, pumasok na kayo. Gago! Anong ginagawa ninyo? Hayop ka. Pinagkatakslan mo pala ang anak ko. Papatayin kita. Wang Kuilan, sawa ka na ba sa kalokohan mo? Ano bang gusto mong gawin? Ano bang gusto ko? Nakapal ang mukha mo. Nangarap akong dang sa akin. Lahat ng ginawa mo. Narinig ko lahat sa labas ng pintuan. Wang Kuilan, nagsasalita ako ng mga dokumento dito. Ano bang akala mo sa akin? Eh, yung sinabi mo, samahan mo ang presidente. Ano yun? Ito si Presidente Jen. Matanda na siya, kaya hiniling ko kay Suksinyo na alagaan siya. Sige, mag-alaga man siya. Bakit parang may tinatabo kayong dalawa? At palit-palitan pa kayo. Marami kaming dokumento, kaya naghahatian kami ng trabaho. May problema ka ba? Hoy, Zuzong. Sali na kayo. Flynn, pakiusap. Ang sinso, kawit ha. Lahat kasalanan ko. Dahil sa inyo. Nawasak ang negosyo ko. Suksinyo mula ngayon. Tanggal ka na sa trabaho.
Mahal, bakit mo pinagpapaayos ang mga gamit mo? Kung gusto sabihin tayo akin. Tayo. Hanggang dito na lang. Alam kong galit ka sa nanay ko, pero ito ang ating tahanan. Hindi ka basta-basta makakaalis ng ganyan. Ayaw na ko katapanan. Pero ang nanay mo, ginaganggalan niya ang aking dignidad at sinisira ang buhay ko. At ikaw, ano ang ginagawa mo? Pero kung wala parang tama, nagsisentensya ng mga salitang walang kwenta para kitilan kami. Para sa akin, para sa tahanan natin dito, ano ba ang nagawa mo? Suksinyo, hindi mo ba akong maintindihan kahit konti? Nagiging na ako sa inyo nitong mga panahon, nahihirapan din ako. Alam mo, nanay ko siya ang nagpalaki sa akin. Bakit hindi mo siya mapagtyagaan kahit konti? Dahil wala niyo siya kaya tiis ng isip ko. Inabis ko kasi nga. Paano mo ba ang lahat ng ginawa niya sa akin? Ginagam niya ang aking anak na wala ang trabaho ko at sinira niya ang buong buhay ko. Sinira niya ang buong buhay ko. Pinapagtsigaan mo pa ako sa kanya. Liming, pagod na ako. Suwan ako sa'yo, Liming. Liming. Sinyo! Si Abo, anak ko, marami kasi ng version. Maghihiwalay na sila. Habang wala pa yung masamang babae sa bahay, makipaglaro ka na sa aking anak. Para mapalapit pa kayo sa isa't isa. Ne, sino yan? Mama, sino ba siya? Si Wing Shen siya, pamangkin ni Manager Lee. Tingnan mo, malaki ang balakang niya. Siguradong magbibigay ng anak na lalaki. Si Yao Chen, kumusta naman sa tingin mo ang anak ko? Hindi naman masama. Pero bakit nandito pa rin siya? Huwag kang mag-alala, ayusin ko na yan. Suksinyo, mabuti nandito ka na. Hindi na kita kailangan hanapin pa. Pirmahan mo na agad ang papel ng diborsyo. Mula ngayon, hindi ka na bahagi ng pamilyang Lee. Matagal na rin akong gusto umalis sa bahay na ito. Sige, pupunta ka kahit saan mo gusto. Marami namang gustong mapangasawa ang aming Liming. Mama, ano ba ang ginagawa mo? Ano pa ba ang gagawin ko? Ha? Para sa iyo naman ang lahat ng ito. Para may magmana sa pamilyang Lee. Sinabi pa nga ni Xiao Chen na magbibigay siya ng 3 anak na lalaki sa iyo. Mas mabuti pa sa iba. Sigurado ka bang gusto mo kaming mag-diborsyo ni Liming? Ano ba ibig sabihin? Ikaw na ayaw magbigay ng anak. Wala kang silbi sa pamilyang Lee. CJ. Pipirmahan ko. Huwag pirmahin! Mahal ko, hindi tayo magdidiborsyo. Mama, tigilan mo na yan. Hindi ko kayang hiwalayan si Xingyu. Anak! Para sa iyo naman ito lahat. Kung walang anak ang babae, mapagtatawanan siya sa amin dito sa probinsya. At kahiyahiya rin para sa lalaki. Kahiyahiya talaga. Mama, si Xingyu na ang pinili ko. Hindi ko siya iiwan kahit kailan. Ikaw, gusto mo ba akong mamatay sa puso? May asawa na, nakalimutan na ang nanay. Sige na lang lagi ang nasa bibig mo, ha? Paano na ako sa susunod na araw? Mama, tigilan mo na. Ano ba talaga ang gusto mo? Ngayon din, ihiwalay mo na ang babaeng walang silbi na iyan. Palayasin mo siya sa bahay na ito. Ginamang ang bahay na ito ay ari-arian po bago kami nagpakasal. Ako lang ang nakasulat sa titulo ng bahay. Kung may aalis, kayo dapat ang umalis. At ikaw, kung hindi ka aalis, patawag na ako ng pulis. Di Ice, huwag kang magsaya. Naniwala ka sa mga kasinungalingan niya, pero darating ang araw na. Aalisin ka ni Liming. Sino pa ang magnanais sa iyo pagkatapos noon? Hay, Siyong! Hay, Siyong! Ikaw, aalis ka ba o hindi? Sinyo, alam kong masaktan ka. Babawi ako sa iyo, promise. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Hindi ko napapayagan ng nanay ko na makialam sa ating buhay. Mahal kita, asawa ko. Nang una kitong makita, gusto ko na agad na mapasa tabi mo habang buhay. Bigyan mo na ako ng huling pagkakataon. Sige pa. Pero paanong baka? Nakalimutan mo na ba ang lahat ng ginawa ng nanay mo? Ang tungkol sa bata. Patana. Basta ikaw ang ina, mamahalin ko ang bata. At kahit wala, Okay lang sa akin. hindi ko lang alam kung paano kumbinsihin ang nanay ko. May naisip naman akong paraan. Paano mo? Plano kumbinsihin siya. Hindi kumbinsihin. Gusto man niya o hindi, susunod siya. Buksan mo! Ma, bakit nandito ka ulit? Anak, narito ako para tulungan kang hiwalayan yung babaeng iyan. Huwag kang mag-alala, may dalang abogado ako ngayon. Hindi ba sinasabi niya may sarili siyang ari-arian? Nung kasal kayo, nakasulat ng malinaw sa kontrata. Kung walang anak, hiwalayan. At ibabalik ang lahat ng bigay ng pera. Sunche, ito ang kasunduan sa hatian ng ari-arian na inihanda ko kasama ang inyong biyanan. Pakibasa po. Siguro nagsabi ko itong maghiwalay, hindi namin kailangan yung kontratang iyan. Lumabas na kayo! Bakit ba hindi ka nakikinig sa akin? Xiaoming, kasi ang lahat ng ginagawa ng nanay mo. Kasal na kayo. Magbata na kayo ng anak dito sa ating lugar. Pag walang anak, mapag-uusapan ka ng mga tao. Tama! Nakita kitang lumaki. Para saan ba pinaghirapan ng nanay mo? Para lang sa ikabubuti mo, di ba? Nanay,
Ako. Ginakmakan. Ikaw! Ikaw. Ano ibig mong sabihin? Huwag mo akong takutin. Hindi ka napipilitan na mo. Hindi na kita pipilitin. Kundi na, nagpa-operasyon na ako para hindi na magkaroon ng anak. Nanay! Hindi ako maniniwala. Diyos ko! Anong kasalanan ko para maranasan ito? Yung mapaninlang na babae na yan. Anong binigay sa iyo, Gayuma? Pinawalan ng pag-asa ang pamilyang Lee. Mahal ko, ipinagkanulo kita. Nang umalis ka, bakit hindi mo na rin ako isinama? Washen, kung hindi ka nagkikayat sa akin, hindi ako pumunta dito. Ngayon, nababatihin ang anak mo. Anong lalaki pa yan? Anong lalaki pa yan? Para saan ka mag-asawa? Xiaowu! Pakinggan mo ako, Xiaowu! Inay! Ang aking apo. Inay, gising ka na. Lahat ay nawasak. Wala na akong apo. Nawasak na lahat. Pagkamatay ko, paano ko haharapin ang iyong amang nasa kabilang buhay? Nay, okay lang din naman kung wala kaming anak. Marami na kayong hindi nagpapaanak. Pag matanda na, mag-aalaga na lang ng aso. Gago ka! Paano ko pinalaki ang isang anak ko? Parang aso lang pala ang pinalaki ko. Ikaw ha? Kaya mo pa ba? Pero wala na, hindi na. Sabi ng doktor, hindi na talaga. Anak, wala ka sa sarili mo. Nagpapasiktomi ka pa. Anong babae ang magnanais sa iyo ngayon? Hindi magagalit si Ximiu sa akin. Okay lang sa kanya kahit wala kaming anak. Babae siya. Paano hindi magnanais ng anak ang isang babae? Baka hiwalayan ka pa niya. Samahan mo ako para humingi ng tawad sa kanya. Huwag mo kaya ang iwan ka niya. Ay, hindi gagawin ni Ximiu yon. Bakit hindi? Wala nang inaasahan ko na kanalin. Ibig Anak, huwag ka nang magpapagalit sa kanya. Kahit sa probinsya ka ibalik, ganyan ka na. Mahihirapan na akong maghanap ng mapapangasawa mo. Nay, pagkalabas mo sa ospital, dito ka na mamuhay ng maayos. Mag-upa kami ng bahay sa labas. Mas maganda para sa ating lahat kung hindi tayo magsabay. Hindi pwede yan. Alam ko, ayaw ni Xinyu sa pakikialam ko. Hindi na ako makikialam, pwede ba? Kung mag-upa pa kayo ng bahay sa labas, sayang lang ang pera yun, hindi ba? Nay, gusto mo ka maging maayos kami ni Ximiu o hindi? Naiintindihan ko. Kausapin mo siya ng maayos. Kumbinsihin mo siya. Ikaw lang ang anak ko. Hayaan mo ba ako? Mag-isa sa labas. Hindi ko na alam kung ano pa ang karapatang mayroon ako. Hostage ka na. Tinatataboy mo ba talaga ako sa bahay? Kung gusto ninyong manatili, kailangan ninyong sundin ang mga panuntunan ko sa bahay. Pakinggan ninyo, siyam na panuntunan ang mayroon. Una, pagka nanatili, kailangan humanap ng trabaho at ang lahat ng kita ay ibibigay para sa gastusin sa bahay. Pangalawa, kailangan magluto ng 3 beses sa isang araw at bago umupo ang lalaki sa mesa. Bawal kumain. Pangatlo, pagkatapos ng 6:00 ng gabi. Bawal lumabas. Pang-apat, anong klaseng panuntunan ba ito? Walang karapatang pantao. Alam mo pa na walang karapatang pantao. Paano mo ako pinaganoon? Ako, sige na. Basta payagan mo akong manatili, ano mang sabihin mo. Susundin ko. Alin, marunong kang nag-isip. Sino ang alimango ito ni Mama? Tao ang mga babaeng alimango, tikman mo. Bakit siya ganyan? Mama, malamig ang alimango. Hindi pwedeng kumain si Xiao ngayon. Nagluto na ako ng manok na sabaw para sa kanya. Iyon na lang. Buntis pa siya. 3 buwan na. Ikaw, hindi pwede ba ang paanak? Sino ang ama ng bata? Mama, kaya ko. Anak ko at Ximiu ito.
Ano ang plano mo? Magpapalasyon. Operasyon. Sige, kung ayaw mo sa bata, huwag na. Hindi ko sinabi na ayaw ko ng bata. Ang nanay mo ang sobrang naghahanap ng lalaking apo, nagmamadali siya. Bakit nagsabi kanina na magpa-operasyon tayo? Hindi ako nagpapaibigan. Mura pakilusot ng operasyon para alalahin na ayaw ka na. Pagkafitan niya ni mama, titigil na siya. Alam ko lang niloloko ninyo ako. Paano mawawala ng tagapagmana ang pamilyang Lee? Tatay, natupad ko na ang aking tungkulin. May apo na tayo. Nga pala, sinyo. Punta na si Mama sa palengke ngayon. Bibilhan kita ng manok para sa sabaw. Mama, late na. Sarado na ang palengke. Upo ka na. Ay naku, sa sobrang tuwa nalimutan ko na. Sinyo, bukas si Mama ang luluto ba sa'yo? Anong sinong edit? Maasim o maanghang? Mama, Ano mang gusto mong kainin, inuluto ni Mama para sa iyo. Basta bigyan mo ako ng apo. Okay na. Igagalang namin ang kagustuhan ninyo. Lalaki man o babae, pareho lang, pareho lang. Pareho lang! Halika, kumain na.